the China market last 2025 really, nag-boom talaga. Do you think China can sustain it hanggang ngayong taon, 2026? Oh, I think so. Medyo yung tinatawag na fundamental structure ng China, yung nagawa nila sa kanilang business environment, kaya. And in fact, I feel, sila compared to many other nations, sila yung country na kayang-kayang, hindi naman masasabing kayang-kaya, but capable bumangga dun sa tariffs ng Amerika. Kasi meron silang strong domestic economy, ang laki ng kanilang population. Tapos, kung ayaw makipag-trade sa kanila ng Amerika, marami pang ibang bansa nakatrade na rin nila eh. So, ibig sabihin, hindi sila ganun ka-vulnerable. So, I feel confident about China's prospects for the future. Can you share like some brand or company names in China na parang the investors should look out for? Ay, merong katapat ang Magnificent Seven ng Amerika sa China. Di ba? Nandyan ang Tencent, nandyan ang Alibaba. Di ba? These are all tech and consumer-focused companies that can stand toe-to-toe with the Facebooks of the world, with the Amazons of the world. Di ba? Kailangan makita natin, di ba, na ito palang mga kumpanyang to parang mirror image din, pero meron silang sariling merkado, di ba? Kung mapapansin mo, yung tinatawag nating WeChat, di ba? Parang Facebook, Viber, combination na yan. Pero alam mo, parang GCash din yun. May payment gateway na sila. So talagang may wallet, kumpleto sila. So nasa WeChat na lahat. So parang siya, mega app. If you're going to be looking at the Asian economy as a whole, di ba, napaka-optimistic ng future. Yan din yung mga kumpanyang nandito eh. Diba? So, ngayon, sila ang makikinabang. Diba? As much as Apple actually had a global growth because of their market intrusion into some countries, ganun din ang mangyayari sa Chinese companies. Magkakaroon din sila ng high level of exports, high level of visibility in Asia. So we all know na po na maganda nga ang market ni China.